Pagpapatayo ng 2 bagong istasyon ng Metro Manila Subway Project, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaambang ipatupad sa susunod na linggo. Solar Philippines na kumpanyang konektado kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste bigong magbayad ng multa ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Immigration crackdown sa Minnesota, USA ititigil na ng Trump administration. NHA Home Masters, mas pinaigting ang pag-eensayo para sa nalalapit na pagbubukas ng UNTV Volleyball League Season 4. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 13, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling madagdagan ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay sa 4 na araw na trading, maaaring tumaas ng humigit kumulang 95 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 10 centavos sa diesel at 25 centavos naman sa kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nakakaapekto sa inaasahang pagtaas ng presyo ang tensyon sa Iran, kabilang ang banta sa supply sa Strait of Hormuz at mga ulat na maaaring harangin ng Estados Unidos sa mga tanker ng Iranian crude. Iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal na adjustment sa Lunes at ipatutupad ito sa araw ng Martes. Ininspeksyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ongoing na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Kalayaan Avenue at BGC stations sa Taguig City. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa pagsisimula ng konstruksyon ng 2 subway stations dyan sa Taguig? Ng subway project. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang pangunahan na groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Kalayaan. Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Nel Maribohok. Umabot na sa mahigit 300 colorum na sasakyan ang nahuli ng Land Transportation Office, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, matapos ang 3 araw na one-time, big-time anti-colorum operation sa bansa. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang gagawin ng LTO dito sa mga nahuli nilang mga colorum na sasakyan? Magandang umaga, Ella. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ay bibigyan muna nila ng hanggang 6 na buwan ang may-ari para tubusin ang mga nahuling sasakyan. Nasa 200,000 pesos na halaga ang babayaran ng isang may-ari para tubusin ang na-impound na sasakyan. Nitong February 4 hanggang 8, nagsagawa muna ng 4 na araw na intelligence gathering ang LTO sa mga lugar kung saan namamasada ang mga colorum na sasakyan. At nitong Lunes hanggang Miyerkules, sabay-sabay na nagsagawa ng one-time, big-time kontra colorum ang lahat ng regional office ng Land Transportation Office sa bansa. Katuwang ng LTO sa operasyon ang ilang tauhan mula sa Philippine National Police Highway Patrol Group at Philippine Coast Guard.
Sa 3 araw na operasyon, umabot sa 353 na iba't ibang uri ng sasakyan na ginagamit sa kolorum na pamamasada ang nahuli ng mga otoridad. Kaugnay nito, nananawagan naman ang hepe ng LTO na huwag nang tangkilikin ng publiko ang mga kolorum na sasakyan, lalo na at walang magiging habol ang biktima kung sakaling maaksidente ang iligal na namamasadang sasakyan. Siguraduhin nila na hindi yung kolorum yung nasasakyan nila. Kasi pag yan ay naaksidente, walang pananagutan yung may van hindi sila matutulungan o wala man lang insurance o wala mga papeles na kaukulan para yung mga ang naiipit dito yung mga mananakay. Ella, sakaling hindi naman makapag-comply sa 6 months na palugit ang isang may-ari ng sasakyan, ay posibleng ipa-auction o isubasa na ito ng LTO. At yan muna ang ating update. Mula iti, balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. 5 ambulansya ang nahuli kahapon ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation na iligal na dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Santolan sa kasagsaga ng rush hour. Sa inspeksyon, nadiskubre na isa sa mga sasakyan ay may mga upuang parang pampasaherong van at walang dalang stretcher, oxygen tank o iba pang kagamitan para sa emergency, at inaming ginagamit lamang ito sa paghatid ng mga magpapatingin sa ospital. Binigyan ng temporary operator's permit ang mga driver dahil sa mga paglabag tulad ng illegal na paggamit ng busway at kawalan ng maipakitang ORCR. Muli namang nagpaalala ang DOTR na maaari lamang gumamit ng busway ang ambulansya kung may tunay na emergency at may kaukulang dispatch order. Naniniwala ang isang mambabatas na napapanahon na para maging isang ganap na batas ang panukalang Defensive Driving Protection Act. Layon ng panukala na mabigyan ng due process at hindi kaagad maikulong ang isang nagmamaneho ng sasakyan na biktima rin sa isang aksidente. Narito ang report ni Benedict Samson. Naging laman ng usap-usapan ng insidente ng umano'y pagtalo ng isang estudyante mula sa platform ng LRT1 Fernando Po Jr. Station noong Miyerkules ng umaga. Sa pagbagsak nito sa EDSA, sakto namang nabundol siya ng paparating na itim na kotse na ayon sa Quezon City Police District ay posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Kaya naman para sa isang senador, napapanahon na para isulong ang Senate Bill No. 338 o ang Defensive Driving Protection Act. Layon ng panukalang batas na mabigyan ng proteksyon ng isang nagmamaneho ng sasakyan laban sa unjust detention at arbitrary cases. Ayon kay Senator JB Ejercito, sa pamamagitan nito ay paiirali ng due process at hindi kaagad makukulong ang isang nagmamaneho ng sasakyan, lalo na kung may hawak itong ebidensya gaya ng kuha mula sa dashcam o closed-circuit television o CCTV footage. Sa pananaw ng mambabatas, hindi anya nararapat na ikulong kaagad ang isang tao na hindi naman pabaya ngunit nataon lang sa maling tiyempo. Dagdag pa ng senador, nararapat na ang ating batas ay hindi dapat magdulot ng sunod-sunod na kamalasan sa mamamayan dahil sa madalas na pagkakataon na sa kagustuhan lamang na may mapanagot ay naisasantabi na ang katwiran. Kaya naman, napapanahon na para magkaroon ng update sa mga patakaran na malinaw namang nakapipinsala sa publiko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinawala na ng Quezon City Police District ang driver ng kotse na nakabundol sa estudyante na nahulog mula sa platform ng LRT Line 1 sa Fernando Po Jr. Station noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa QCPD, ito ay matapos maglabas ng notaryadong manifestasyon ang tatay ng biktima na hindi sila magsasampa ng reklamo laban sa driver ng kotse. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na wala silang nakita na naging kapabayaan mula sa driver base na rin sa ginawang pagre-review sa kuha ng closed circuit television o CCTV footage. Paglilinaw ng QCPD,
na nakipag-cooperate din ang driver sa ginawa nilang pagsasailalim sa kustodiya nito na siya namang bahagi ng umiiral na Standard Operating Procedures o SOP ng Philippine National Police, lalo na at may namatay sa nangyaring insidente. Hakbang din ito ng pulisya para sa isinasagawang investigasyon upang masiguro ang nararapat na documentation at pagsunod sa mga kinakailangang legal requirements. Ininspeksyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ongoing na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Kalayaan Avenue at BGC Station sa Taguig City. Mula sa Taguig City, balikan natin ang report ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa pagsisimula ng konstruksyon ng dalawang subway stations dyan sa Taguig? Yes, Ella, walang delay o on time ang implementasyon ng Metro Manila Subway Project. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang pangunahan ng groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Kalayaan Avenue at BGC stations ng Subway Project. Ayon kay Pangulong Marcos, sa oras na makumpleto ang mga istasyon sa Taguig, malaking pakinabang ito sa mga estudyante at mga empleyado ng syudad. Ang Kalayaan Avenue Station ay matatagpuan sa ilalim ng 11th Avenue at Uptown Open Parking. Samantalang ang BGC Station ay nasa pagitan naman ng Serendra at Market. Parehong nasa Bonifacio Global City o BGC ang dalawang underground stations. Bago nito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Shaw Boulevard Station ng subway project na nasa Meralco Avenue Ortigas Center sa Pasig City. Ang Metro Manila Subway Project ang kauna-unahang subway system ng Pilipinas na may 33.1 kilometers. Mayroon itong 17 stations na magsisimula mula Valenzuela City hanggang Parañaque City na magtatapos sa Bikutan sa Taguig City. Durugtong rin ito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Sa oras na full operational ang subway, aabot sa 250,000 pasahero kada araw ang mapagsisilbihan nito at may end-to-end travel time na aabot sa 45 minutes. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nakatakdang maglunsad ng ilang inisyatiba ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa layong mapababa ang presyo ng pamasahe sa eroplano papunta sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas. Kasama sa gagawin ng CAAP ang pag-aaral sa pagpapahaba ng runway kasunod ng direktiba ng Department of Transportation na targetin ang minimum na 2,100 meters na haba ng runway maliban sa mga paliparang may limitasyon sa lokasyon at kaligtasan. Isinusulong din ang pagpapalawak ng night rating capability upang madagdagan ang flights at mahikayat ang kompetisyon na maaring magpababa ng pamasahe. Sa ngayon, 28 paliparan ang pasado na sa runway standard at 23 ang may night operations habang prioridad sa susunod na upgrade ang ilang regional airports. Hindi muna ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Expanded Number Coding Scheme sa Martes, February 17 upang bigyan daan ang pagdiriwang ng nakatakdang Special Non-Working Holiday. Ayon sa MMDA, otomatiko umanong itinitigil ang number coding tuwing may official at special non-working holidays. Gayunman, inaasahan pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko lalo na sa mga lugar tulad ng Binondo sa Maynila kung saan ginaganap ang iba't ibang Chinese tradition alinsunod sa gagawing pagdiriwang. Nagpapatuloy ang trabaho at operasyon ng Department of Public Works and Highways sa kabila ng mga kontrobersiya na kinakaharap nito noong nakaraang taon. Kabilang dito ang mas pinaigting na pakikipagtulungan ng ahensya sa Office of the Ombudsman kaugnay ng investigasyon sa umano'y flood control scandal. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina.
Hindi titigil ang Department of Public Works and Highways sa kampanya laban sa korupsyon ayon kay Secretary Vince Dizon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ni Secretary Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagrerekomenda ng mga kaso sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects sa bansa. Importante ngayon is we really need to focus on providing the ombudsman with enough evidence to file, not only to file cases, but to win cases, to convict people. Dagdag ng kalihim, desedido ang DPWH na panagutin ang mga nasa likod ng umano'y flood control scandal upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Anything they need, we will give them. So we've given them so many files already, and I think they just need to keep on reviewing it, and then tuloy-tuloy. I think we meet weekly with them, no? Tuloy-tuloy ang pag-uusap ng ombudsman at ng DPWH team led by Undersecretary Bisnar, Bernabe, and Turgan. Kaugnay nito, kinumpirma ni Secretary Dizon na nagsumite sila ng 2 bagong manifestation sa ombudsman, ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol dito. Aniya, si Ombudsman Crispin Remulla na mismo ang mag-aanunsyo nito sa tamang panahon. Bukod dito, asahan na rin aniya ang pagsasampa ng panibagong reklamo bago matapos ang Pebrero, kaugnay naman ng mga questionableng flood control projects sa Cebu na matinding hinagupit ng Bagyong Tino noong Nobyembre 2025. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Department of Justice na hindi mawawala o hindi nawawala ang elemento ng conspiracy sa plunder charges kay dating Senador Bong Revilla kahit na discharge na bilang mga state witness ang mga co-respondent nito. Tugon ito ng DOJ sa pahayag ng kampo ni Revilla na mahirap nang mapatunayan ang issue ng umano'y conspiracy o sabwatan. Ang detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, ilan na lang ba ang natitirang respondent dyan sa plunder complaint? At paano daw patutunayan ng DOJ yung conspiracy kung kinuha ng testigo ang mga ka-correspondent ni Revilla? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay iisa na lamang ang natitirang respondent dito sa isang plunder complaint at yan ay si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon sa Department of Justice, mapapatunayan naman yan sa mga sirkumstansya at ebidensya kaugnay ng pangyayari o dito sa reklamong plunder. Discharge o discharged na bilang state witness o hindi nakasama sa kakasuhan ng DOJ sina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at District Engineers na sina Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Pero ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, maghahain pa rin ang mga ito ng kontrasalaysay sa reklamong plunder kaugnay ng flood control projects kung saan kapwa-respondent sila ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kaya para kay Martinez, mapatutunayan pa rin ang aligasyon na may conspiracy o sabwatan sa pagitan nila Revilla at mga dating DPWH officials. Gagamitin sa resolusyon sa mga reklamong plunder ang mga testimonya ng state witnesses na umano'y nagdidiin kay Revilla. Kahapon sinabi ng kampo ng dating senador na mahirap na ngayong mapatutunayan ang conspiracy kung si Revilla na lamang ang matitirang respondent sa reklamo. As to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses, hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, ikinagulat nila ang manifestation ni Bernardo, Alcantara at Opulencia na discharge na ang mga ito at hindi na makikisali
sa preliminary investigation sa reklamo. Ela, sabi pa nga kahapon ng tagapagsalita ni dating Senador Ramon Bong Revilla na si Attorney Francisca Lourdes Tenga na lilinawin din nila sa Department of Justice kung ano yung epekto nitong manifestation ng tatlong state witnesses kung saan sinasabi nga nilang discharged na sila o hindi na sila makakasama doon sa kakasuhan kaugnay ng flood control project, partikular itong reklamong plunder laban sa kanila. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi pa nakakapagbayad ng multa ang kumpanyang pagmamayari ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste. Kasunod ito ng pagkansela ng Department of Energy ng ilang mga kontrata kasama ng nasabing kumpanya dahil sa pagiging non-compliant. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano ang aksyon ng Department of Energy kaugnay ng di pagbabayad ng multa ng kumpanyang pagmamayari ni Congressman Libiste? Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin ay ipinauubaya na nila sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang issue kaugnay ng mga kumpanyang pagmamayari ni Representative Libiste matapos hindi ito magbayad ng multa na abot sa 24 billion pesos. Ipinaliwanag ni Secretary Garin na isang buwan ang ibinigay nila sa kumpanya para magbayad ng multa. Ngunit hindi tumugon ang Solar Philippines o ang kumpanyang pagmamayari ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste. Magugunitang kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata kasama ang nasabing kumpanya dahil sa pagiging non-compliant o hindi pagde-deliver ng solar energy na nakatakdasa ng idagdag sa grid noong December 25, 2025. Ayon sa kalihim, long overdue na ang obligasyong ito mula pa nang maglabas sila ng termination at demand letter. Hindi pinag-iinitan ng pamahalaan ang kumpanya ng mambabatas. We terminate the contracts that are not moving. And unfortunately, many of those are under Solar Philippines. So it's not like pinlano to na ngayon lang. Kasi this is part of a long process that we are doing in DOE so that we want legitimate and serious investors in the Philippines kasi hindi po nilalaruan yung electricity. It's a utility that is needed by each and every Filipino. Binigyang diin ni Secretary Garin na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng kanilang hakbang. Aniya, base sa mga alituntunin ng ahensya, itinuturing ng final o tapos na ang DOE sa issue laban sa nasabing kumpanya. Ayon pa sa kalihim, ipinauubaya na nila sa Office of the Ombudsman, Department of Justice, maging sa Office of the Solicitor General ang pag-evaluate sa mga naging paglabag at ang susunod na legal na hakbang sa usapin. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Garin na handa ang DOE na magsumite ng mga kaukulang dokumento na kakailanganin ng mga nabanggit na ahensya para sa kanilang investigasyon. Aga idinagdag kanina ni Secretary Sharon Garin na maraming iba pang mga kontrata na kinansela ang DOE bukod dito sa Solar Philippines na pagmamayari ni Representative Libiste kung saan hindi aniya ito lamang yung kanilang kinansela dahil matagal na itong proseso ng DOE at sinabi rin ni Secretary Garin na kailangan dumaan sa proseso para matiyak na yung mga legit investors na makakapag-deliver para sa bansa. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Sinimulan na ng Kamara ang konsultasyon sa publiko kaugnay ng anti-political dynasty bills. Ati naman ang pananaw ng mga mamamayang nakilahok sa kauna-unahang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos.
Sa probinsya ng Cavite, unang isinagawa ang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kaugnay ng mga panukalang batas na isinusulong kontra political dynasties, araw ng Huwebes, February 12. Sa isang video message, binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji III ang kahalagahan ng hakbang na ito sa pagbalangkas ng makabuluhang batas. Ang malinaw po, seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Gayunman, nanindigan kami na mas magiging matatag ang batas kung ito'y dadaan sa totoo at malawak na konsultasyon sa ating pong mga mamamayan. Hati naman ang pananaw ng mga mamayang nakilahok sa public consultation sa Cavite kaugnay ng mga panukalang anti-political dynasties. May mga sumusuporta sa panukala habang ang iba naman ay tumututol. Tingnan namin ang aming bayan. Nandito aking makasamang taga-GMA. Walang political dynasty sa aming bayan. Paiba-iba ang narunungkulan. Pero tingnan ninyo, hindi namin alam kung paatras, paabante, pakaliwa, patabingi ang direksyon ng aming bayan. Hindi po ito usapin ng political dynasty. Hindi ang batas na ito ang magtatanggal ng political dynasty. Kung hindi, taong bayan ang magtatanggal kapag hindi naglingkod sa mamayan. Sa kasalukuyan po, makikita natin mas maraming mga probinsya at lungsod na iisa at iilang apelyedo lang ang paulit-ulit na nasa balota at nananalo. May mga pamilyang sabay-sabay na humahawak ng iba't ibang posisyon at mayroon naman nagpapalitan lang sa mga pwesto. Tunay na nagiging limitado ang pagpipilian natin at nahihirapan ang mga bagong leader na makapasok sa serbisyong pampolitiko. Hindi ito usapin sa pagiging kontra sa isang pamilya. Ito po ay usapin na pagbibigay ng patas na pagkakataon para sa lahat ng Pilipinong makapaglingkod. Bakit hindi po natin isabatas ang anti-corrupt political dynasty? 70 to 80% daw po ng mga mahihirap na mga bayan ay mula po sa mga political dynasty. Papaano naman ang 30 to 20 na kung saan sila ay pinamumunuan ng matitinong pamilya? Tama po, mali. At ang kasabihan na wala daw equal opportunity ang bawat isa na lumahok sa halalan, nagkakaroon nga po tayo ng eleksyon. Tama po, mali. Dalawa po itong nakuha namin. Galing po sa inyo. At least on my part, no? I actually drew two conclusions here. That governance, political families does not necessarily mean bad governance. It's how we actually exercise powers that is given to us by the people. But then again, we always go back to the very foundation and the very basis that why we are here. It's the Constitution that is telling us that Congress should define anti-political dynasty and should enact an anti-political dynasty law. Bukod sa Cavite, dadayo rin ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Cebu at Cagayan de Oro para sa mga susunod na public consultation. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan ang nasa 500 mga aplikante na mga biktima umano ng war on drugs ang nais makiisa sa confirmation proceedings sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakasaad ito sa inilabas na dokumento ng International Criminal Court kaugnay ng mga aplikante para sa aplikasyon ng mga partisipasyon ng mga biktima sa pre-trial proceedings. Na-classify ang mga umano'y biktima ng war on drugs sa Group A kung saan nasa 39 na biktima ang unang naisama sa listahan. Bukod sa Group A, meron pang ibang group classification para naman sa mga umano'y biktima ng attempted murder na kasama rin sa iimbestigahan ng ICC. Binigyang diin ni Senator Joseph Victor J.B. Ejercito na dapat pinabubuti ng embahada ang relasyon sa host country o bansang kinaroroonan nito.
Ito'y matapos ang tila walang tigil na pambabatikos ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpeng laban sa mga opisyal at ahensya ng Pilipinas. Kamakailan tinuligsa ng Chinese diplomat ang Senado at mga senador na lalo pa nang magsimulang isulong ng institusyon ang pagkondena sa mga nauna niyang pahayag. Paliwanag ni Senator Ejercito, wala pang 2 buwan ang Chinese ambassador, ngunit marami na itong nakakaaway. It's not improving our relationship with China na ano na nga, kumbaga damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. 2 bahay sa isang exclusive subdivision sa Makati City ang pinuntahan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation kahapon dahil sa impormasyon na naroon umano ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hinintay pa ang mga abogado nito para sila ang tumanggap ng warrant. Pagkatapos ay pinayagang pumasok ang ilang mga tauhan ng NBI. Walang Atong Ang na nakita sa loob ng 2 property. Samantala, itinaas na sa 20 million pesos ang pabuya ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. May mga information kasi na natatanggap tayo. And sabi nga namin, we promise that we will comply with our principles of thoroughness and legality. And when you talk about thorough, if we believe that an information is actually credible, believable, we will really move forward in verifying and if need be, send the operatives to check and serve the warrant kung nandun talaga. So, ginawa po namin yan. Inilunsad ngayong araw sa San Juan City ang Benteng Bigas Meron na program ng pamahalaan na layong mapalawig ang programa para mas marami pang mga Pilipino ang makaabil ng bigas. Mula sa San Juan City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, sino-sino ba yung pwedeng makapag-avail nitong Benteng Bigas at dyan lang ba yan sa San Juan City? Mga senior citizens, persons with disability, mga solo parents, mga tricycle driver at jeepney driver hanggang doon sa ating mga kababayang minimum wage earner. At hindi lang dito ito at bagamat simula pa lamang ito, pero target ng DA at ng MMDA na mailagay itong ganitong programa sa lahat ng mga munisipalidad o LGU dito sa Metro Manila. Nagsimula na ngayong araw ang pagpapalawig sa Metro Manila ng 20 pisong bigas meron na program ng pamahalaan. Layunin nito na marami pang kababayan natin na nasa vulnerable sector ang makinabang sa programang ito. Target ng DA na magkaroon ng tiglima na 20 pisong bigas sa outlet sa lahat ng LGU sa Metro Manila. Layunin ng programa na mapawi ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayang Pilipino, lalo na ang mga nasa vulnerable sector dahil sa patuloy ng inflation ng pagkain na nararanasan sa bansa. Prioridad sa expanded rice rollout ang mga senior citizens, solo parent, mga may kapansanan, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o mga 4Ps, tricycle at jeepney driver at ang mga minimum wage earner. 10 kilo ang maximum na mabibili ng isang tao para sa loob ng pero sa loob ng isang buwan pwede silang maka-avail ng maximum na 3 beses. Ibig sabihin nasa 30 kilo ng bigas yan. Ang 20 pisong bigas ay bukod pa ito sa programa ng kadiwa ng Pangulo programa. Wala ring subsidy ang LGU dito dahil ang budget ng Department of Agriculture ang gagamitin sa programang ito. At sa ngayon ay nagsasagawa pa ang LGU ng San Juan ng database
doon sa ating mga kababayan para sa susunod yung QR code na lamang ang gagamitin nila kapag mag-a-avail sila aga nitong 20 pesos na bigas dito sa kanilang lungsod. Siyan muna ang latest mula dito sa San Juan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang alas 12:50 ng madaling araw, February 13. Batay sa time-lapse footage ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umabot sa 17 minuto ang paglalabas ng abo ng bulkan at umabot ito sa taas na 300 meters. Sa mga larawang kuha ng ilang netizen, makikita na tumama sa kanilang mga pananim ang mga abo mula sa bulkan. May ilang motorsiklo pa na naapektuhan din ng naturang ashfall. Inabisuhan naman ang mga residente malapit sa bulkan na magsuot ng mask dahil sa amoy ng asupre na delikado sa kalusugan ng tao. Nananatiling nakataas ang Alert Level 2 sa Bulkang Canlaon. Isang malaking sinkhole ang natagpuan ng mga residente sa Sitio Bayran, Barangay General Luna, Toboso, Negros Occidental. Kasunod ng naranasang pagyanig sa lugar kahapon, February 12. Ito ay may layo na 500 meters mula sa East Negros Fault System, may radius na 30 meters at lalim na 1.5 meters. Ayon sa PHIVOLCS, ang East Negros Fault System ay isa sa mga aktibong fault line na kadalasan pinagmumula ng lindol sa Visayas. Dahil dito, inabisuhan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang mga residente na iwasang dumaan sa naturang lugar. Magsasagawa naman ng assessment ang Mines and Geosciences Bureau upang suriin ang nasabing sinkhole. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education sa pamilya ng 5 taong gulang na mag-aaral na tinamaan ng ligaw na bala sa kasagsagan ng armadong engkwentro malapit sa Damabalas Elementary School sa Datupiang. Sa pahayag ng kagawaran, sinabi nito na nakikiisa ang DepEd sa Bangsamoro Government at sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa pagdadalamhati sa pagkasawi ng bata at nananawagan ng agarang hustisya. Binigyan diin ng DepEd na mariin nitong kinokondena ang lahat ng anyo ng karahasan at iginiit na kailangan manatiling ligtas at payapa ang mga paaralan. Patuloy naman ang koordinasyon ng kagawaran sa mga lokal na opisyal at security authorities upang masuportahan ang komunidad at mapatatag ang mga hakbang sa proteksyon ng mga mag-aaral. Kinumpiska ng mga otoridad ng Japan ang isang Chinese fishing vessel na pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Japan malapit sa Nagasaki Prefecture noong Huwebes, February 12. Ayon sa Fisheries Agency, tumangging magpa-inspeksyon ang kapitan ng bangka at tinangkang tumakas kaya inaresto din ito kasama ang 11 individual na sakay ng fishing boat. Ayon sa ilang eksperto, maaring magpalala ang hakbang na ito sa tensyon sa pagitan ng China at Japan. Matatandaang matagal nang may alitan ang dalawang bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa dagat. Inihayag ng kinatawan ng US President Donald Trump na ititigil na ng pamahalaan ang malawakang operasyon laban sa mga migrante sa Minnesota matapos ang ilang linggong raid at pag-aresto sa pangunguna ng Immigration and Customs Enforcement o ICE. Ayon kay Tom Homan, nagsimula na ang pagbabawas ng mga ahente sa estado at tuluyan itong matatapos sa loob ng susunod na linggo. Umani ng malalaking protesta ang operasyon lalo na matapos ang pagkamatay ng 2 sibilyan at ang umano'y agresibong pagpapatupad ng raid sa komunidad na nagdudulot ng takot sa mga mamamayan. Gayunman, iginit ng pamahalaan na magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng immigration law sa iba pang lugar sa bansa. Inanunsyo ng pamahalaan ng United Kingdom na makatatanggap ng 3.3% na dagdag sahod simula Abril ang mahigit 1.4 na milyong manggagawa ng National Health Service.
Tinanggap ng gobyerno ang rekomendasyon ng Independent Pay Review Body na layong palakasin ang recruitment, retention at moral ng mga kawani. Saklaw ng dagdag sahod ang mga empleyado sa England, Wales at Northern Ireland habang hiwalay namang nagtatakda ng pasahod ang Scotland. Popondohan ito mula sa kasalukuyang budget ng kalusugan at hindi magriresulta sa bawas serbisyo sa mga pasyente. Mas pinaigting na National Housing Authority o NHA ang kanilang paghahanda bilang returning team sa Season 3 ng UNTV Volleyball League. Determinadong ipamalas ng NHA Home Masters ang kanilang mas pinatibay na depensa at pinaunlad na opensa sa hardcourt, bunga ng puspusan at disiplinadong ensayo bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng liga sa February 22. Narito ang report ni Mia Alonzo. First-time participant pa lamang ang NHA Home Masters noong Season 3 ng UNTV Volleyball League. Sa kanilang unang pagsabak, agad nilang nakita ang intense na labanan sa pagitan ng mga koponan ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya naman sa pagbubukas ng Season 4, sa ikalawang pagkakataon sa liga, mas determinado ang koponan bilang kanilang ikalawang beses na paglahok, target nilang pagbutihan ang kanilang performance sa hardcourt. Medyo nag-i-intensify kami ng training kasi unlike nung previous season na newbie kami, baby pa. This time, parang hindi na namin i-allow yung ganon. May expectations na rin yung management sa amin. This is the second time that we will be joining the tournament. Kaya, ayun, puspusan talaga ang ensayo. Sa pag-ensayo, mas organisado ang bawat sesyon mula sa warm-up drills, point-to-point practice, defense formations, hanggang sa offensive plays. Malinaw at maingat na ipinapamilyar ang bawat manlalaro sa kanilang posisyon sa court. Unang-una kasi, dung parang experience namin before, ang depensa namin masyado malambot. Ngayon, medyo focus kami sa defense, positioning ng players. Not all the players are equipped or knowledgeable when it comes dun sa mga plays, sa mga positioning. So ngayon, ini-equip namin sila para kahit konting supervision from our end, from the coach's end, kaya nilang kumilos on their own. Tsaka, ayun, nandito pa rin naman kami to guide them. Bagamat hamon ang pagbabalanse sa trabaho at ensayo, tiniyak naman ng NHA Home Masters na hindi ito hadlang para maabot ang kanilang goals. The expectation right now for the team is makaabot lang sana muna ng Final Four. We're taking it parang one step at a time. Hindi muna natin i-aim yung pinakamataas. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, nais ng NHA na gawing organisado at bigay todo ang laro ngayong Season 4 upang mas mapabuti ang ranking ng koponan sa inaasahang intense na performance sa liga. Hindi namin ini-expect na high level ang competition. Prinogram ko na rin sa mga isip nila na ang laro ng UNTV is high level. You can actually compare it sa mga professional leagues. Sabi kong gano'n. Kasi hindi na siya yung parang nakikita nating laro-laro lang sa mga barangay or what. Iba. So ayun, yun yung pinagkahandaan talaga namin. May mga bagong manlalaro rin na inaasahang magiging advantage ng grupo para sa karagdagang lakas at strategy, kasabay ng mas pinatitibay na teamwork sa haning ng mga manlalaro. Sa amin po, syempre, sino naman po team yung ayaw mag-champion, di ba? Pero one step at the time lang po kami. So kung last season, nag-fall po kami, I think from 8th place or 7, 6, something like that. Siguro, mas aangatan pa po namin sa ngayon. Ayaw po namin mag-promise but we will do our best na lang po. 10 koponan ang maglalaban-laban ngayong taon, kasama na dyan ang AFT Lady Gunners, BFA Lady Firefighters, Comelec Suffragettes, BFA Emissaries, NHA Home Masters, PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, ang mga bagong koponan ng DENR Lawin Spikers, MMDA Lady Spikers,
Pag-ibig Lady Smashers. Kaya naman huwag palampasin ang pagbabalik aksyon sa volleyball. Magbubukas ang Season 4 ng UNTV Volleyball League sa February 22 sa Philoy Arena, San Juan. Samahan ang mga kupunan ng public servants at abangan ang matitinding laban sa court. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 16 na nagsasabi, "At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!